Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa oras na ito na muli ang inyong lingkod ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi dito sa ating pangumagang programang Tinapay mula sa Langit. Ito po ang inyong lingkod na si Bishop Ernie Reyes ng Charismatic Restoration Church dito po sa Taal, Batangas. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na sa kasariwaan po ng umaga, ang inyong salita ay nagiging pangunahin para po ito'y aming pagnilay-nilayan. Nang sa gayon, O Diyos, sa likod ng mga talatang aming aaralin ay ito po'y maging daluyan ng inyong biyaya at pagpapala na sa inyong saloobin. Ito'y maging paalala at maging magkaroon po ng katuparan sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito at samahan niyo po ako at pangunahan sa magiging kapahayagan po para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang hindalagin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talatang ating aaralin ngayong umaga ay hinango ko sa Deuteronomio, Kabanata 23, talata 7 at 8. Ito po ay pinamagatang The Descendants of Edomites and Egyptians, the Civil Leadership in Israel. At ayon po sa talata na ating nabanggit, ito po ang nilalaman. Huwag ninyong kasuklaman ang mga Edomita sapagkat sila ay mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang ikatlong salin ng kanilang lahi. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sa talatang ito, ang mga Israelita ay tinuruan kung paano ituring ang mga Edomita at mga Ehipsyo. Sa kabila ng kanilang masalimuot na kasaysayan, ang mga Edomita, mga inapo ni Esau, ay itinuturing na kapatid sa mga Israelita. Isang katawagan na may makabuluhang kahulugan sa mga tuntunin ng pagkakamag-anak at ugnayan ng pamilya. Ang mga Israelita ay pinaalahanan na huwag magtanim ng puot sa mga grupong ito dahil ang kanilang magkaparehong mga ninuno ay nag-aalok ng isang dahilan para sa pagtanggap. Bukod dito, sinabihan sila na huwag hamakin ang mga Ehipsyo gaya ng naranasan ng Israel ang kanilang sariling kasaysayan bilang mga dayuhan sa Ehipto. Ito ay nagsasalita sa mas malawak na tema ng pakikiramay at awa sa kabila ng nakaraang karaingan na binibigyang diin ang hilig ng Diyos sa pagpapanumbalik ng mga relasyon. Ang direktiba na ito ay nagbibigay diin na ang mga miyembro mula sa mga bansang ito ay maaaring lumahok sa pagsamba ng mga Israelita dahil sa isang henerasyong kondisyon. Partikular na ang mga bata mula sa mga unyon na ito ay maaaring opisyal na makapasok sa kongregasyon sa ikatlong henerasyon. Ang gayong mga pagkakaiba ay nagpapakita ng pinaghalong katarungan at awa na nasa banal na kasulatan na hinihimok sa Israel na pag-isipan ang kanilang sariling mga karanasan at palawakin ang pag-unawa sa iba. Ang mga prinsipyong ito ay sumasalamin sa mga kontemporaryong talakayan tungkol sa pagsasama at biyaya na nagpapaalala sa mga mananampalataya na isaalang-alang ang kanilang mga kwento ng ninuno habang nagpapaabot ng kabaitan sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga patnubay na inilalagay sa talatang ito ay nakasalalay sa pagtukoy sa mga pamantayan ng komunidad para sa Israel. Binibigyan din ito ang kadalisayan ng kongregasyon at itinatampok ang isang serye ng mga hindi kasama sa pampublikong pagsamba. Ang pagtuturong ito ay kapansin-pansing kontekstual na sumasalamin sa mga makasaysayang puot sa pagitan ng Israel at ng mga kapitbayan ito. Partikular na ang mga Amonita at Moabita na may kawalang dangal na pamana at isang talaan ng puot sa Israel. Dahil ang mga bansang ito ay mga inapo ni Lot at dati nang naghahangad
na sumpain ang Israel. Ang kanilang pagbubukod ay nagsisilbing isang kultural at espiritual na hangganan na nagpapatibay ng kabanalan at pagsamba ng mga Israelita. Ang mga tagubilin, partikular na nakapaligid sa pampublikong pagsamba at pakikisama, ay naglalarawan ng mas malawak na prinsipyo tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng isang banal na komunidad. Kinikilala ng teksto na ang pagpasok sa mga relasyon, pampamilya o pag-aasawa ay makabuluhan dahil ang gayong mga ugnayan ay direktang makaka-impluwensya sa espiritual na katayuan at integridad ng isang tao sa harap ng Diyos. Ang pagbabawal laban sa mga Amonita at Moabita, bagamat mahigpit, ay nagpapaalala sa bayan ng Diyos na magkaroon ng kamalayan sa mga impluwensyang maaaring umakay sa kanila mula sa kanilang mga pananagutan sa tipan. Ang pagsang-ayon na ito sa mga prinsipyo ng kadalisayan ng komunidad ay ipinapakita sa mga gawaing naglalayong tiyakin ng isang tapat na karanasan sa pagsamba. Ito ay malapit na umaayon sa mga konsepto ng moral at integridad ng komunidad na makikita sa buong mga teksto ng Biblia, lalo na sa kung paano nakikipag-ugnayan at bumubuo ng mga relasyon ang mga mananampalataya. Sa bandang huli, binibigyan din ng talatang ito ang pangangailangan ng pag-unawa sa komunal at personal na mga kaugnayan na nagpapaunlad ng kultura ng kabanalan sa mga lingkod ng Diyos. Salamat po sa mga kapahayagang ito. Nawa ang lahat na nabanggit na pananalita ay magsilbing aral at paalala ng kahalagahan ng relasyon natin sa ating kapwa. Ano man ang mga nangyari at naging masalimot man ito, nawa ang salita ng Diyos at kalooban niya ang siyang magmanifesto at nawa ito ay maging pamantayan ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita sa likod ng mga talatang nabanggit. At tunay nga, O Diyos, kayo ang Diyos ng kayusan, na nawa ang lahat na naninirahan sa mundong ibabaw ay magkaroon na po ng kapayapaan at magkaroon ng tamang relasyon sa isa't isa. Para sa ganon, kayo ang Diyos, kayo ang aming Panginoon na lubos na maparangalan at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Nawa ang nakakapakinig po ngayon ay mapagpala at pagpalain nyo rin po ang salita na ginamit po sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo man po ay napagpala na mensaheng ito, maaari po itong i-share nyo rin po sa iba para naman po kayo ay maging pagpapala rin sa kanila. At huwag po natin kalilimutan, lagi po tayo nakatunghay dito sa ating pang-umagang programa, Tinapay Mula sa Langit.